Humingi ako ng tulong sa inyo. Ang waiting is 6 to 8 months. Hindi tayo matutuloy ng operasyon bukas. Oo, yun nga eh. Hindi tayo makakapasok. This is my family. Good morning! Yan, kakababa lang natin. Luto-luto tayo again. Ayan, tinola. Si Jeya masama pakiramdam. Pati si Regine masama rin pakiramdam. Ayan, lutuan natin ang tinola. Nilagyan ko na ng malunggay. Galing sa puno. And daon ng sili. Tubog-tubog lang yan. Hop, 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 hop. Wala pa eh. Tingnan mo siya. Wala pa nga eh. So, tomorrow, 7 a.m. ang papasok si Daddy sa OR. Oo. Ilang oras daw tatagal ng surgery? 5 to 6. Kapag may problema, hanggang 8 hours daw yun, sabi niya. Okay, okay. Pero mag-update sila from time to time. Oo. So, doon lang tayo sa room. Oo. Sige po. Bukas, mga 6 a.m. pa lang, dyan ako. Oo. Sige po. Guys, hello, good morning. Kagabi talagang wala na yung utak ko, no? Talaga. I tried na magkwento sa inyo kung anong nangyari. Kaso, alam mo yung parang hindi ko na kaya. Sobrang pagod na talaga. So, ayun, nakapag-recharge naman tayo. Nakakomplete ako ng 8 oras. Lord, thank you. It's Monday. Tomorrow ang surgery ni Daddy. So, meron na ako actually. Teka, buksan ko yung email para masabi ko sa inyo kung ano yung intervention na gagawin kay Daddy kasi sinend naman sa akin sa email. Yung impression na lang guys, hindi ko na-explain yung iba and I'm sorry for my face. Ganyan talaga kapag bagong gising ka tsaka marami kang pinagdadaanan. Impression, severe 3-vessel coronary artery disease, chronic total occlusion of the LAD, left anterior descending artery. So yun yung tinatawag nila guys na widowmaker. Kapag ka naapektuhan yun. Talagang seryoso yung case ni Daddy. Pero pag tinitingnan mo siya, parang walang problema sa puso. Kaya sabi ko, ang lakas nitong tatay ko. Chronic total occlusion of the LAD or LAD. Yun yung left anterior descending artery. Yun yung pinaka-importanting artery. Yes, love. Susunod ako. Wait lang. Tapos, ang plano ng doktor is, yun nga, revascularization. Yun na yung CABG. Yung coronary artery bypass graft. Tapos, optimal medical therapy and risk factor modification. So, kaya low fat, low salt diet si Daddy. Tapos, what else? Pinatigil yung mga ibang gamot niya kasi yun na nga yung preparation para sa kanyang surgery. Sinishare ko to guys para if ever, ayoko naman sana wag. Wag. If ever merong may pagdaanan ng ganito, alam nila kung ano yung mga ipaprepare, ano yung mga pagdadaanan, if ever. So, yung kay Daddy is severe yung kanyang coronary artery disease kasi 3 vessel yung affected. Tapos yung pinaka-main, yung LAD, yun nga yung pinaka-delikado na artery sa puso. Kasi doon talaga pag naapektuhan yun, buti nga ay imagine, talagang sobrang salamat Lord. Kasi siya, hindi mo, pag yun ang naapektuhan, yun yung pinaka-importante kasi na artery. So, ayun, medyo na-review din ako, no, sa tungkol sa puso. Alam nyo, paborito ko yan nung nursing. No, sinasabi ko sa inyo guys, sa med-surg, medical surgical, yan ang paborito ko yung sa heart. Kasi parang nakaka-amaze talaga kung paano mag-function ang puso. Yung physiological chemeroot niya, sinasabi ko sa inyo, talaga siya, maraming exciting siya for me nung time na nag-aaral ako. Ngayon nare-review ako na ito nga yung mga delikado naalala ko yan yung widowmaker na heart attack kasi fatal. Pag naapektuhan yan, lalo na yung kay Daddy, total occlusion. Pag sabi ko nga, milagro talaga. Pero I'm happy na nandun na si Daddy. At least, diba, parang sabi nga ni Mama, nung nalaman niya yun, ayaw niya kung pwede nga na i-confine na si Daddy that day kasi nga nakakatakot. Kahit
tinanong namin si Daddy kasi syempre, hindi lang naman desisyon namin, desisyon din ni Daddy. Sa kanya, mas kampante siya kung magamot na siya kaagad, mas surgery na siya kaagad kasi natatakot din siya na yung anytime, diba, na atakihin siya sa puso, lalo na malayo kami sa Cardinal. Kaya okay na yun, nandun na. And we chose Cardinal kasi gusto namin si Doc Principe. Sobrang galing nila. Si Dr. Yam. Hindi ko pa nami-meet si Dr. Yam. Pero sila, mami, na-meet na nila kahapon. So, yun yung main cardio nila, si Dr. Yam. Tapos si Doc Principe, siya yung interventional cardiologist kasi siya yung sumilip kay Daddy. So, kasama pa rin siya dun sa team na maggagamot. So, thank you po, thank you po, thank you po. Alam kong in good hands ang puso ng aking tatay. Kaya maraming salamat po. I highly recommend them. Kasi sobrang maasikaso talaga sila. Anong ipe-prepare nung ayun nga, nakwento ko rin nung nakaraan, kinailangan namin mag-down payment. So, nag-down payment kami ng 50% kaagad-agad kasi package yung kinuha namin. Ito ay may option kayo, guys, ha? Meron naman kayong option na mas mura. Pero sa amin, in particular ako, decision ko, mas gusto ko na syempre, ma-surgery na kagad si Daddy. Pwede rin naman sa heart center kaso dahil nga heart center is a government hospital, syempre scheduling yan. So, ang explanation sa amin ng doktor is maghihintay kami kung kailan yung schedule na available. Eh, kung kaya naman, sige, go surgery na kaagad-agad. Syempre, yun na yung pinili ko kasi para basta safe ang Daddy at maoperahan kaagad. Ngayon, ang inaasikaso ni Geo is, I think yung sa PhilHealth kasi may Z-benefits. Kayo rin ang nag-recommend sa akin yan. May mga nag-DM, may nag-comment. Thank you so much at nalaman namin yung tungkol sa Z-benefit. Baka kasi pwede pa rin si Daddy kasi ang tagal niyang OFW. Sayang naman din kung hindi namin magagamit yun. May mga iba ring option. Pwede kayo magtanong actually sa billing sa hospital kung ano yung mga way para mabawasan yung inyong total bill. Yun nga din, isa rin sa mga nilalakad ko yan. Ano pa yung mga pwede namin para makaless kami. Yung room ni Daddy, yun na yung kasama sa package. Tapos, isa rin para makatipid kami is hindi kami kumuha ng blood na package kasi 50,000 din kagad yun. At least man lang, di ba, kahit pa paano mabawasan yung bill. So, humingi ako ng tulong sa inyo, sa family and friends. Thank you sa lahat na nagpunta kahapon. Sabado, kami, si Kits ang nakuhanan. Tapos, Sunday, ang dami namin kagad. I think, kung hindi ako nagkakamali, lumagpas na kami kagad ng 10 kahapon. Maraming salamat po sa lahat na nag-donate. Sobrang thank you, Miss Bea. Teka, may listahan ako dito para mapasalamatan ko lahat. Pero hindi pa to lahat-lahat, ha. Thank you, Miss Mara Rombano and sa husband niya na si Elmer. Thank you so much. Stephanie Hardin, thank you. Bea Villasan. Ayun, Job, thank you. Ang aking pinsan. Kapitbahay namin. Kuya Alan Dasing, thank you so much po. Mama ni Zarina. Ayan. Kahapon talagang guro sila. Nag-donate sila kaagad. Hello, Madam Milagros. Thank you so much po. Sarina, thank you. And si Zelay, ayan, thank you. Kahit na, sabi ko nga yung mga nagre-reach out talaga ako sa mga nagpunta sa ospital. Yung iba kasi parang hindi ko na naabutan kahapon. Pero hinahanap ko, sabi ko, hinihingi ko yung listahan. Pwede naman daw pala bigay sa amin. Kasi para makapagpasalamat kami, and of course, kahit na maliit na token of gratitude, magbibigay kami. Kahit na pa-thank you lang yun, maliit na bagay lang yun, ha? Huwag nyo naman, baka mag-expect kayo. Pero thank you so much. Ayan, sobrang thank you kasi ang dami talaga nagpunta kahapon. Hindi ko pa alam kung may kulang pa kami na dugo, pero update ako later tungkol doon sa listahan. Pero feeling ko konti na lang kasi kailangan namin ng 20 na bags na B positive. Yung B positive, yun yung B or B plus, yun yung kailangan talaga ni Daddy. Tapos backup na lang yung iba na 0. Sabi, at least, 4 lang yung pwede na ibang blood type. Medyo mataas ang medyo mataas ang standard nila pagdating sa pagkuha ng dugo. Kaya, ayun, ang dami rin pumunta kahapon na hindi sila nakapag-donate. Pero thank you. Alam ko hindi pa to updated. Sa mga kaibigan ni J.O., ayun, maraming salamat. Maraming nagpunta din kahapon. Kaya alam ko talaga more than 10 yung nakuha kahapon. Kaya salamat. Kahit pa paano nakabawas din sa alalahanin namin. Ano pa ba mga isi-share ko tungkol dito? Ayun nga, nakahiwala yung blood package. So, para makatipid kayo kasi 50 mil din yun. Pwede kayong mag-donate na
na lang. Mabuti na may ganyan. Alam nyo, sa tingin ko malaking tulong yung package na. Kasi para less na yung isipin mo na, teka, saan ba ako bibili ng ganito? Tsaka may nabasa rin ako, may mga nag-message din sa akin na yung 500,000 sa heart center, yun pa lang yung sa ospital. So, sa OR pa lang yun. Marami pang additional expenses kasi ikaw yung bibili na, di ba sa government hospital, bibili ka sa labas. So, isa rin, alalahanin mo yun. At least, di ba, pag yung package sa akin na, bawas alalahanin ng family, at least magsama-sama pa rin kami. Yung, kumbaga, more on support sa patient. So, ayun lang yung update and kain muna tayong lunch and then work ako today. It's Monday. Kailangan gumalaw-galaw. Ito yung binili ko ng isang araw. Para ka na daddy. Inuwi ko din kasi kailangan pala siya frozen. Ayun, ARF lang kasi yun nandun sa ospital. Ay, Diyos ko, sobrang tigas. Bellfleur by Beatrix. Malapit lang yata to dun eh. Sa sa San Juan din yata to. Mahirap siyang i-slice. Kailangan yata ma-melt siya ng konti. Ito yung itsura niya, guys. Frozen ube brazo. So, malab, hati tayo. Anong ginagawa nitong mga boys ko? Basura yan, bebe. Basura. Op. Nak, tingnan mo si Jiro, oh. Sipag maglinis. Huwag mo hawakan yung basurahan. Huwag yung basurahan, loves. Huwag yan. Dirty. Ayan, tatapakan mo dito. Here, para mag-open siya. Yan, o. Tapakan mo here, o. Para mag-open. O, do it. Use your foot. Like that. O. Sige nga, nak. Go. Yan. Sige, go. Step. Like that. O. Sige, go. Use your foot. Dali. Go. Ito. Here. Ito. Sige, one more. Okay, o. Yan, o. Na-board na siya. Sipag maglinis no? Sige, go! Niready ko lang yung mga ipapublish ko for later na videos para just in case na umalis tayo, at least publish na lang. Pipindutin ko later, no? May check-up si Jaya ngayon. Nakakaawa rin si Papa Kits kasi pagod din yan. Humirip ng siesta. Tapos naghihintay no si Jaya sa baba. Sabi ko, ano ba sabi ni Papa mo? Sabi niya, 2:30. Sabi ko, may 10 minutes pa yun. Tapos ito may swimming. Natutulog si Papa kasi kanina may pasok din si Joe. Okay. So galing kami sa swimming nito. Tapos si Jaya nagpa-check up. Dito kami sa labas ng hospital. While waiting, siomai. And sa malamig. Sa malamig. Sarap yan. Okay? Siomai. Sige. Dito kami sa Neapolitan. Kaso ang init. Sarap mag-jogging. Nagutom Sarap siya man. Try. So nakikinig tayo ng balita. Nag-uusapan yung batang babae ata. After 2 months namatay kasi 2 months ago kinagat siya. Hindi niya sinabi. Ayun, may rabies na pala. Okay guys, meron na naman tayong problema. Wait lang, kailangan ko din makausap kasi si Mommy. Ito kasing sinasabi na Z-benefit sa PhilHealth, ano pa pala siya, medyo mahabang proseso. So kung i-consider namin yung Z-benefit, bukas na yung surgery ni Daddy, hindi daw ganun kabilis yun. So may panel pa siya. Kung papasa si Daddy, kung qualified si Daddy, parang mga ganun. Ang waiting is 6 to 8 months. Kaya lang, kausapin ko muna si Mother. Hello, Ma? Yes. Busy? Hindi naman. Hindi naman. Ayun, si Doc tumawag na sa akin. Matagal pala yung Z-benefit. Oo. Pinaliwanag din niya sa amin dito. Oo. Yung pala yung sinasabi rin niya yata na 500k lang ang magagastos, 500 to 600. Pero matagal pala ang waiting time. Parang 6 to 8 months pa. Kaya nga sabi niya, kung mag-avail ka kayo ng Z-benefits, hindi tayo matutuloy ng operasyon bukas. Oo, yun nga eh. So, ayun. Nakapag-usap na kami ni Mami. X na yung Z-benefits. Pero, if ever man, ayan, at least aware din kayo na may mga options sa PhilHealth, guys, ha. Kayo rin actually ang nag-share niyan sa akin tungkol dun sa Z-benefits na yan. Pag kinakailangan, ang Z-benefits kasi, wait lang, according sa aking research, meron na kasi sa Cardinal, meron na rin silang Z-benefit na package, pero kaka-start lang 2 months ago. So, medyo mahaba pa yung list. So, parang waiting din siya. So, in short, ganun siya. Ang Z-benefit package, ang kasama niya, hospital room and board fees, hospital medications, laboratory exams. So, ayun, makakatipid ka dito, parang half the price. Yun.
So, ano din siya sa mga ganyan, cabbage surgery, usually para doon. So, ang mga pwede, catastrophic illnesses like coronary artery bypass graft, yun nga yung gagawin kay daddy, total correction of tetralogy of Fallot, ventricular septal defect, mga ganyan, cervical cancer treatment, ayan. Pwede kayo mag-apply ng Z-benefits, guys, ha? Ang inaasahan na lang namin ngayon is yung sa One Alliance, yung medical financing, parang loan siya. Ang sabi sa amin, meron na lang kami isang requirement na kulang certified true copy ng collateral. Yun na lang. Tapos, after nun, pwede na mag-release. So, as early as Wednesday daw, pwede na. Pero sana makuha namin kagad. Ang alam ko kasi 3 to 5 days kapag ka nag-request ka ng certified true copy ng yung mga titulo, ganyan. Sana umabot. Though mahaba pa naman, sana. Pero sana maasikaso na at matapos na yun. Kasi yun na lang yung problema namin eh. Kasi after ng surgery ni daddy, 2 araw siya sa ICU. Tapos after nun sa ICU, mga ilang days na lang, siguro kasama pa rin yun sa recovery niya. Ang sabi is 8 days ang itatagal. Pero sana mukhang hindi ako makakapagtrabaho ngayon kasi 3:45 na, puro tawag. Puro follow-up, tsaka tawag yung ginagawa ko. Di bali, meron naman ako mga pondo pa na video. So, kahit na busy ako ngayon, meron pa naman tayo. Buti na lang, nagpopondo ako. Meron pa pala akong additional gustong pasalamatan. Randy Semana, Mark Sediaco, Reggie De Jucos, Michelle Mejia, Denzel, Tito ni CK. Hindi namin alam yung pangalan. Tito ni CK. CK, thank you. Tapos today, ang nag-donate si Andre. Andre Season, tsaka si Ram. Ram, thank you. Ayun, salamat. I think okay na yung blood donors. Hinihintay na lang naman yung final list kung nakailan na kami. So, ayun nga, like I said, 24 yung kailangan namin. May question ako. Pwede bang, kunwari, abonohan muna, kasi diba bukas na yung surgery ni daddy. Pwede pa bang humabol, kumbaga bukas pwede pa mag-donate? Pwede bang abonohan muna ng blood bank, tas papalitan natin? Pwede ba yung ganon? Ayun, marami pa kasing gustong humabol. Tapos ako kasi, bukas pa ako pwede dahil nga hindi pwede from first day ng menstruation, kailangan magbibilang ka pa ng 7 days before ka pwede mag-donate ang dugo. Gulo ng utak ko. Pero, alam ko lilipas din to. Ngayon lang to kasi nga, syempre maraming pina-finalize. So, maliban dun sa X na yung Z-benefit sa amin, ngayon yung na lang, yung sa dugo na lang. Tapos may mga kinakausap pa kasi ako na gusto kasi mag-donate kasi kulang pa kami ng 8, naka-12 na daw kami, sabi ni J.O. Yun ang last na update. Hey guys, good morning. Paalis na ako. It's 4:30. Pahinga na lang ako kagabi. Kasi kailangan makapasa ako. Magdodonate ako ng dugo ngayon. Kailangan makapasa tayo later. Ang nasa lips ko for today is Moon Salmon. Hindi ako nag-makeup. Tinakpan ko lang to. Meron na naman akong pimple dito sa baba. I think yun na yung last. Sana. Hindi rin ako nag-ayos ngayon. Sunscreen lang tayo. Wala sunscreen. So, gagamitin ko ngayon yung Celetec. Maganda siya. Walang lagkit. At saka, amoy na amoy ko talaga yung sunscreen. Nadalhin ko yung sasakyan kasi susunduin natin si Sarina. Tapos si J.O. na magdadrive papuntang Cardinal. Yun lang naman ang ating itinerary. We're good. Okay na. Sunscreen lang tayo for today. Madaling araw palang mainit na. Woo! Init! Ngayon pala ako nag-drive ng gabi. I mean, ang madilim pa. So, ang surgery ni Dad is 7 AM. Kaya kailangan before 7 AM makarating kami dun. Kasi hindi ako sure kung 7 AM na siya, isasalang na siya. I mean, kukunin na siya sa room. Usually kasi ganun, diba? Prep pa nila. Baka before 7, kunin na nila si Daddy. So, kailangan maabutan si Daddy ngayon. Tapos, pagka galing yata niya sa recovery room, diretso na siya sa, sa ICU. Sana naman di kami matraffic ngayon. Umaga. Mali. Bakit dito ko? Kamali ako doon Muscle memory. Nakakaloka. Dapat kakaliwa ako dun Nakalimutan ko. Wala sa sarili si ate. Okay, we're here. Mura ako Hindi ata ako nagdala ng Cremeles. May Cremeles kasi. Tagal ko ba? Nagkamali ako. Natutulog pa ako dun sa stoplight. Dun sa Kumanan ako. Kala ko atid ko si Jiro. Tapos naalala, ay shit, dun nga pala. Regalado pala yun. Kaya pala ang tagal. Kaya nga
Nabutan pa ako ng stoplight visit. Kakainis. Nga, nagkukwento kami dito. Last day ni Jiro ngayon sa school. Hindi ako makakasama sa kanya. Alangan naman i-move ng Thursday para sa akin. Pero yun si Papakit sa ng bahala sa mga bata today. Last day po ni Jiro, siya na lang po may iwan. Pero ayun, malapit na tayo. Naku, sana hindi pa kinuha si Daddy. Kasi sabi pala sa kanila 6 to 6:30 makukuha. Alas 6 na. Dito na kami. Sana makaabot kami. Sabi ko kay Mommy, nandito na tayo. Parating na tayo. Mapa na tayo ni Jay. Ito lang naman dala ko. Ayan, tsaka to. Nakaswero na nga. Ito na si Daddy. Ready ka na, Dad? Laban. Galingan mo, ha? Ito, kailan kinabili? Kagabi, tapos kung fasting, 11. Nakapasting ka na. Si Mother. Kasi tinanong ko kailangan ba nandun kami sa may pinto ng OWA? Sabi, ay hindi na, dito na lang kayo, papatawag na lang kayo. Papatawag na pag may update sila. Oo. So, para mag-update lang. Oo. Kaasal mo sa ito. Kukunin na si Daddy maya-maya. Ano pakiramdam kung may epekto na yata ito? May epekto na yung gamot, Dad? Sige, magaling-galing ka din. Magaling-galing ka na. Hindi pa na. Hindi, groggy lang naman daw. Kinakabahan ka? Hindi. Dito lang kami, ha? Gagalingin mo na. Magaling sila, Dad. Pero nagsasabi sa ano. May theory kami dyan. Yung mga magdodonate ng nakamotor, high blood. Kahit si Sheila kahapon, Oo nga. nakaka-high blood yata yung kalsada ng Pilipinas. Hindi, mainit kasi. Oo, yun pa. Mainit yun Tapos eh. traffic pa. Oo. Ay, mga highway. Yung mga nakamotor na magdodonate, hindi, parang karamihan hindi nakapasa. Sir, ready na po ba? Sila. Oo. Hindi tayo makapasok. Ah. Hindi pa balik yung kama. Yun ang gusto ko talaga tanongin eh. Hello, wala tayong kama. Sana nagdala akong kutsyon. Nagpaplano pa naman ako, sabi ko, ay, pag alis ni Daddy, dito na lang ako hihiga. Gusto ni Mama ng pandesal. Meron sa Grab. Hinanap ko, sabi ko, walang tuwalya. Tapalugaw daw to. Ayan. Ang libre sila sa Rina. Ayan. Napakita. Let's eat. Mama, ang sarap ng ano nila. Masarap pa. Mama, natikman mo? Alin? Kahit wala na palang kalamansi. Masarap siya. Itong goto? Ay, itong lugaw? Tapalugaw. Opo. Papalugaw din sa'yo? Opo. Wish me luck, guys. Bababa na ako. Sana pumasa ako sa screening. Murder si Sarina ng higaan. Wala kasi. Yung yung inflatable naman. Kasi walang naiwan dito. 2 days pa kami dito. Pasado ako. Yay! This is for you, Daddy. First time for you. Maraming salamat sa dugo mo. Para kay Daddy. Salamat, Rani. You're welcome, Mama. Thank you. Okay lang. Tama yung bilang natin. Kasi Akala ko kulang eh. Kaya i-confirm ko kay Jeo. Kasi ang dami parang na-reject. Nakakahilo. Oh, diba? Gumawa talaga ng paraan. Hindi pwedeng hindi makatulog. Ayun pa eh, sa camera. dalawa na. Putok na! Ano ginawa niya? Suot mo nga. You wear it na. Oh, wash hands ka doon. Let's go. Wash hands, bye. Bye. Yan na si Papa. Actually, kanina pa siya. Sorry, nagmo-moist. Malamig dun sa loob. Kaya nga mga naka-jogging pants kami. Ayan, naka-jogging pa. Si Mama din. Ang daming bisita. Tuloy-tuloy yung bisita namin, guys. Nakakatuwa naman kasi pag marami kang bisita, hindi mo masyadong inaalala yung, alam mo yun, kasi busy ka eh.
yung kaba, hindi namin na-entertain kasi ang dami namin bisita. Thank you sa mga dumalaw at nag-donate ng dugo. Kumpleto na rin kami. Ito masarap dyan. Masarap yung danggit. Yan yung kinain ko kanina. Tapos ngayon naman, merienda, beef mami tayo. Mamaya na ako magkukwento guys ha. Kain muna kami ni Papa Kids. Kaya hindi nakasama si Papa Kids sa akin kanina. Kasi syempre wala mag-aasikaso sa mga bata. So siya yung nag-asikaso. Kasi kanina. Yan o. Sama ko lang. Kaya mo pa kapag sa kanina. Uy, Sabi ko ba? Kasi medyo mainit. Inaalala kita. Nakita ko kasi masyadong makulit. buti na po. Pero hindi mo na. Pero nag-aambon. Saan ba tayo? Saan ka nag-park? At layo. Kanina pa kasi puno. Okay yung parking nila dito. Nakamotor kasi to si Papa. Ay, wala Norvas? Kahit anong unloading na ano. Iba na lang. Mga 3 peraso lang. Yan, bumili lang si Papa ng maintenance. Kasi nakalimutan ko yung maintenance ko. Nakalimutan ko. Ayun, tapos nakuha na ako ng dugo. Tingnan nyo guys, oh. Ayan, oh. Ano yan? Ayan. Parang nag-ano siya, ano yun? Lumabas sa ilalim ng skin ko yung dugo. Ayan, oh. Pero ano yan, sa loob yung basa. Feeling ko magbabasa. Tapos, ayun, I'm so tired. Pero ayos lang. Hinihintay ko na lang yung update kay Dad kung ano na yung nangyari. Kung nasa, actually, hindi pa namin alam kung nasa critical care unit na siya kasi doon siya dadalhin. Or ICU. Hinihintay lang muna namin yung update. Alam ko kasi nakatubo pa siya. So, parang ayaw yata. Diba usually, kailangan na extubate na si Dad before pa extubate yung tanggalin yung tubo. Kasi doon siya humihinga. Kailangan matanggal muna yon tapos kami tatawagin para masilip siya. Nung in-update kami ni Doc kanina, ang galing ni, as usual, si Daddy talaga, very good talaga yung puso niya. Smooth daw lahat. Stable siya all throughout ng surgery. Walang naging problema. Nung pagkatapos ng 4 vessels daw yung nilagyan ng graft, bypass, 4 vessels bypass. Naka-harvest sila ng vein sa legs. Nung after nung bypass, syempre patitibukin ulit yung puso ni Daddy, diba? Ang bilis daw ng reaction. Wala sila naging problema, walang delay. Ang bilis daw, malakas daw yung puso ni Daddy. Ngayon, ang binabantayan na lang nung kinausap kami dun sa may ICU, yung sa recovery room. Ang binabantayan na lang is nasa high range kasi yung BP ni Dad. So, yun lang yung binabantayan. Yun lang naman. Ang update, so far, so good. Si Mama, iyak na iyak. Sinama ko din si Mama kanina sa chapel. Buti sakto yung pagpunta namin. May mask kanina. So, yun. Dito lang muna kami sa labas kasi ang lamig sa loob. Malamig talaga. We are back. Ay, wala na sila. Umalis na pala yung mga tita ko. Ilan tita ko ba nandito? Kasama tito? 4. 4 sila kanina. Tapos tulog sila. Sino yung nagsasalita? Hospital, kaya... Nanonood ng vlog si Mama. Sarap ng tulog ng dalawa. Mamaya tayo naman. Sarap ng tulog nila. Tulog na. Ilan na siya ikinahit. Buong katawan. Paano naman ako mag-explain may nanghihilig sa tao? Huwag din na lang kung pansinin mo. Ma, gumawa pa si Daddy. Swear. Para umayos yung tuti, di ba? Para siya naging healthy. Sabi ko sa'yo, parang, ang lalo. Kaya nga yung kung hindi, baka meron ka kung may mga tubo-tubo siya. Hindi nakakatakot. Nakakatulog lang siya talaga ngayon kasi meron siyang, yung may effect pa yung anesthesia. Tinanong ko nga meron sakit ba yan? May mafe-feel na ba siyang pain? Sabi, may effect pa yung anesthesia. Tapos, sumasagot naman si Daddy kasi sabi, groggy pa daw siya. Sino sabi? Daddy, hinahanap ako. Sabi ko kung kaya kasi si Mami, tsaka si Mama. Sabi ko, takot yun. Ayaw niya makilala na Maangwa po ni Dad. Sabi ko sa'yo. Tumaba siya yung itsura niya. Tsaka pumusin siya. Parang parang umayos yung gagawin ng dugo niya.
Ano yan, sumasagot-sagot pa siya. No? Kasi nakakatulong-tulong siya sa gilid na yun. Hindi, baka magana naman siya. Pero manuwa siya. Oo. Ang ganda nung aura niya. Hindi ko nakikita yung mga tubo-tubo niya. Wala naman, tinanggal naman na yung tubo na, di ba, na-extubate na siya. Opo. Pero naririnig ka niya. Sumasagot din siya. Talaga. Sumasagot siya. Paano mo nalaman hinahanap ako? Mami mo. Sabi niya, ka. Si mami mo. Sumasagot niya siya. Hello! Nakaligo. Nakaligo ako, no? Nandun pa si mommy. Ano na? 9-10. Actually, yung ano dito, yung ICU, 7 to 9. Tapos 9 to 11 bukas sa umaga. Lagi nag-check yung mga guys. Ando pa si mommy. Namiss niya yung kanyang lovey-dubs. Baka kasi may bisitang madami. Oo. Ha? Yung bisitang madami. Oo, yung kanina. Yung level ng bisita namin kanina. Madami ba kanina? Ang dami. Puno kami dito. Tapos sinita na nga sila, sila Poy. Kasi sabay-sabay sila umakyat. Hindi na sila pinababa ng elevator. Kasi nga ang dami. Tapos ang naiwan na lang sila, tita ko kanina. Ayun, thank you tita. Tita Nining, tita Nelda, tita Nelia. Ayun, thank you so much. Tito Arvin, of course. Tapos sila, sino pa ba mga pumunta? At saka yung mga nag-donate kanina. Rani, thank you so much. Maraming salamat sa pagpunta. And Mika, and Cha, ayun, maraming salamat. Ayun, thank you sa pag-donate ng dugo. May mga pumunta na hindi rin talagang sabi ko sa inyo 50-50. Merong mga nakapag-donate ng dugo, merong hindi pasado. So 50-50 lahat ng inano namin na pumunta dito. Ang nagiging problema madalas ayun yung mataas yung WBC, mababa yung hemoglobin, yun. In fairness, diba, normal yung in fairness, diba normal yung screening sa akin. Yung sa pala, yung mga blood drive. Oo. So, kung high blood lang pala i-check, hindi ko pala makacheck kung yung sa CBC, so pala. Sa blood drive? Oo. O, dito mas ano yata dito po eh. Hindi, ibig sabihin yung mga nasa blood drive, hindi pala yung... Hindi na sa screen? Oo. So, baka nasa screen din naman? Hindi, parang hindi naman magsi-CBC sa... Ewan ko. Malay mo naman. Meron silang equipment to check. Ayun, sana tuloy-tuloy na makapag-recover ng maayos si Daddy. Ang lakas ni Daddy. Ang lakas niya talaga. Talagang totoo yung sabi niya fight. Mas gusto niya talaga na magpagamot na. Iba talaga pa ang pasyente kapag yung willing talaga at saka yung determined na mag-undergo ng surgery kasi alam ko mas mabilis ang recovery pagka ganun. Mind over matter ba? Ganun. Kaya yun si Daddy kasi gusto niya na rin talagang magpagamot at ayaw niya na mas natatakot siya ng ano. Wala akong duwalang tuwalya. Kaya, ano yung nakalimutan niyo? Yung sisig. Yung sisig. Kasi kain na kayo. Anong kakalimutan? Busog na ako. Kumain kami nung... Bumaba kami, diba? Nagtapaking kami. Kakain na? Kain na kayo dyan. Sarap na. Shift na namin, It's our shift to sleep. Makain na si Daddy. So, uwi na tayo. Lolo ko. Bigla napamura si Papa Kids. Tapos sabi mo, 25 na yun? Incubus na yun, guys! Nagpanik ako. Hindi ko alam kung anong outfit ko. Sa diling concert, mag-enjoy sa Glen.